May MP2 ka na o nagpaplano pa lang? Bago maghulog, alamin muna ang 10 rules, mula sa savings at dividends hanggang maturity at early withdrawal. May MP2 ka na ba o nagpaplano ka palang maghulog? Baka ang alam mo lang ay ito. Maghulog ka sa MP2, hintayin mo ng 5 taon, pagkatapos makukuha mo ng savings mo kasama ang dividends. Pero may 10 rules sa mismong MP2 terms and conditions na maaring hindi mo pa nababasa at mahalagang malaman ng mga ito bago ka maglagay ng pera. Dahil may rules tungkol sa minimum na pwedeng ihulog, may rules tungkol sa dividends, may dalawang paraan kung paano mo matatanggap ang dividend earnings, may specific na mangyayari kapag umabot na sa 5 years ang account mo at may penalty naman kung gusto mong mag-withdraw ng mas maaga ng walang kwalipikadong dahilan. Kaya sa video na to, iisa-isahin natin ang 10 rules ng MP2 base mismo sa terms and conditions na ibinibigay ng Pag-ibig Fund. At simulan natin sa unang rule. Rule number 1, 500 pesos ang minimum na savings. Ayon sa MP2 Terms and Conditions, ang minimum savings ay 500 pesos. At mahalagang tandaan ang halagang ito ay ire-record batay sa payment date. Ibig sabihin, ang 500 ang minimum amount na tinutukoy sa terms para sa savings sa MP2. Pero may isa pang importanteng rule kapag malaki na ang inilalagay mong pera. Kung ang one-time savings mo ay lalampas sa 500,000 pesos, kailangan mong gawin ang payment gamit ang personal check o manager's check. At hindi lang yon. Kung ang payment mo sa MP2 ay lalampas sa 100,000 pesos, maaari kang kailangang magsumite ng applicable proof of income o source of funds base sa checklist of requirements. Kaya kung maliit man o malaki ang plano mong ilagay, may specific na rules na dapat mong malaman. At pag-uusapan natin ng mas malinaw ang large deposits sa rule number 10. Pero bago yon, punta tayo sa isang bagay na napakahalaga sa MP2. Gaano katagal ang membership term? Rule number 2, 5 years ang membership term. Ayon sa terms and conditions, ang membership term ng MP2 ay 5 years at ang 5 taon ay binibilang mula sa date ng initial payment ng savings sa ilalim ng MP2 program. Kaya hindi lang basta 5 years mula nang mag-apply. Ang mismong terms ang nagsasabi na ang membership term ay 5 taon from the date of initial payment. At kapag dumating ng maturity, diyan nagiging mas interesting ang rules. Dahil hindi ibig sabihin na kapag nag 5 years na ang account mo, automatic na pareho pa rin ang treatment nito pagkatapos. Pag-uusapan natin yan sa rule number 5, number 6 at number 7. Pero bago tayo makarating doon, kailangan muna nating maintindihan kung paano gumagana ang dividends. Rule number 3, may dalawang paraan ng pagtanggap ng dividends. Ayon sa terms, pwede kang pumili ng annual dividend payout o compounded dividend earnings. Sa annual dividend payout, matatanggap mo ang dividend earnings bilang payout bawat taon. Samantala, meron ka ring option na compounded dividend earnings. Ang ibig sabihin ng compounded dividend earnings ay hindi mo pinipili na matanggap ang dividend earnings bilang annual payout. Sa halip, ang dividend earnings ay nananatili sa iyong savings at isinasama sa halagang patuloy na kumikita ng dividends. Kaya maaari ring magkaroon ng earnings ang mga naunang dividend earnings. Sa madaling salita, hindi mo kinukuha ang dividends bilang payout bawat taon. Hinahayaan mong manatili at makompound ang earnings. Mahalagang malaman ang dalawang option na ito dahil hindi pare-pareho ang preference ng bawat saver. May taong gustong makatanggap ng dividend payout taon-taon, meron namang gustong manatili ang dividend earnings bilang compounded dividend earnings. Pero bago natin isipin kung alin ang mas gusto mo, may isa pang bagay na dapat mong malaman tungkol sa MP2 dividends at ito ang rule number 4. Rule number 4, ang dividend rate ay idinideclare pa. Minsan kapag pinag-uusapan ng MP2, ang unang pumapasok sa isip ng tao ay ang dividend rate. Pero ayon mismo sa terms and conditions, ang MP2 account ay entitled sa flexible dividend rates na mas mataas kaysa sa Pag-ibig 1 o MP1. At ang dividend ay idinideclare pagkatapos makumpleto at makompute ang net income at maaprubahan ito ng Board of Trustees. Ibig sabihin, hindi dapat tingnan ng isang dividend rate bilang isang permanenteng fixed rate na nakasulat sa terms para sa buong 5-year period. Ang terms mismo ang nagsasabi kung paano nade-determine at nade-declare ang dividends. Kaya kung magpapasya kang mag-MP2, mahalagang maintindihan na may proseso muna bago maideklara ang dividend rate.
At ngayon, dumating tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng buong terms and conditions. Ano ang mangyayari kapag nag-mature na ang MP2 mo? Rule number 5. Pagkatapos ng 5 years, may rules pa. Ayon sa terms and conditions, kapag umabot na sa maturity ang MP2 savings mo at gusto mong ipagpatuloy yung pag-avail sa MP2 program, kailangan mo mag-apply para sa bagong MP2 account. Ibig sabihin, hindi mo dapat isipin na ang parehong matured account ay automatikong magiging panibagong 5-year MP2 account. May proseso para sa pagpapatuloy. At dito natin makikita kung bakit napakahalaga ng maturity date dahil may isa pang rule. Ano ang mangyayari kung hindi mo i-withdraw ang matured MP2 savings mo? Rule number 6, may one-time rollover option pagkatapos ng maturity. Ayon sa Circular 478, bago mag-mature ang iyong MP2 savings account, maaari kang mag-opt-in para sa one-time rollover ng iyong MP2 principal savings at ng corresponding returns kung meron man. Kapag pinili mo ang rollover at natugunan ng mga conditions, ang iyong savings ay maaaring ipagpatuloy sa isang karagdagang 5-year MP2 cycle. At mahalagang tandaan, ang rollover ay mananatili sa parehong return payout option na pinili mo, annual man o compounded. May dalawang importanteng kondisyon. Una, kailangan mong magbigay ng prior consent sa rollover, alinman sa enrollment o pagkatapos makatanggap ng notification sa loob ng 6 na buwan bago ang maturity. Pangalawa, ang kabuuang MP2 principal savings ay hindi dapat lumampas sa 20 million. Ang anumang excess ay i-refund sa member. Rule number 7, kung hindi ka pa nakapag-opt-in sa rollover, magsasara ang matured account. Oo, ang matured MP2 savings account ay isasara at agad na i-reclassify bilang accounts payable. At kapag na-reclassify na ito, titigil na itong kumita ng MP2 returns at i-release sa member ayon sa applicable fund rules. Magbibigay rin ng fund ng reminder bago maturity para ipaalala sa member ang available na course of action depende sa naunang piniling option. Kaya hindi lang mahalaga ang 5 taong maturity ng MP2, mahalaga rin kung ano ang pipiliin mong gawin bago o pagdating ng maturity. Rule number 8, may mga pinapayagang dahilan para sa pre-termination. Ayon sa terms and conditions, pinapayagan ng pre-termination o withdrawal bago maturity sa ilang specific na circumstances. Kabilang dito ang total disability o insanity, separation from service dahil sa health, death ng member o immediate family member, retirement, permanent departure from the country, distressed member dahil sa unemployment na limited sa layoff o closure ng company, at critical illness ng member o immediate family member subject sa certification ng licensed physician at approval ng Deputy Chief Executive Officer ng Member Services Cluster. Ang mga critical illness na nakalista ay cancer, organ failure, heart-related illness, stroke, at neuromuscular-related illness. Kasama rin sa terms ang repatriation ng OFW member mula sa host country at iba pang meritorious grounds na maaaring aprubahan ng board. Pero may isang mahalagang qualification. Ang circumstances tungkol sa health-related separation, retirement, qualifying unemployment at OFW repatriation ay exclusively applicable sa Pag-ibig 1 members. Kaya hindi ibig sabihin na kahit kailan mo gusto mag-withdraw bago ang maturity ay automatic na pwede nang walang consequence. At dito papasok ang rule number 9. Rule number 9, may 50% dividend penalty sa ilang pre-termination. Kung pipiliin mong i-pre-terminate ang MP2 membership mo para sa dahilan na hindi kasama ang mga nabanggit na circumstances, may penalty. Ayon sa terms, 50% lamang ng total dividend earned ang entitled kang matanggap. Kung nag-opt ka naman para sa annual dividend payout at nakatanggap ka na ng dividends bago ang pre-termination, maaari kang singilin ng pre-termination fee na katumbas ng 50% ng total dividends already earned. At ito ay ibabawas sa principal MP2 savings. Meron din rules para sa dividends earned para sa current year. Ang current year dividends ay isasailalim din sa 50% pre-termination fee at ibibigay via second release. Kaya bago magdesisyon na i-withdraw ng maaga ang MP2, mahalagang tingnan muna kung pasok ang dahilan mo sa mga circumstances na pinapayagan ng terms and conditions. Rule number 10, may rule sa malalaking deposito.
Balikan natin ang malaking halaga ng savings. Kung ang payment mo sa MP2 ay lalampas sa 100,000 pesos, maaari kang kailanganing magsumite ng applicable proof of income o sources of funds base sa checklist ng requirements. At kung ang one-time savings ay lalampas sa 500,000 pesos, ang payment ay kailangan gawin gamit ang personal manager's check. Kaya kung malaki ang plano mong ihulog, hindi lang amount ang dapat mong isipin. May documentation at payment requirements din na nakasaad sa terms and conditions. At yan ang 10 rules ng MP2 na nakasaad sa terms and conditions na dapat mong malaman bago ka maghulog. 500 ang minimum savings, 5 years ang membership terms mula sa initial payment, may option para sa annual dividend o compounded dividend earnings. Ang dividend rate ay dinideclare pagkatapos makompute ang net income at maaprubahan ng Board of Trustees. At kapag dumating ang maturity, may mahalagang desisyon kang dapat malaman. Maaari kang mag-opt-in sa one-time rollover ng iyong MP2 principal savings at corresponding returns para sa isang karagdagang 5-year MP2 cycle, subject sa mga conditions ng Circular 478. Kung hindi ka nag-opt-in sa rollover, ang matured MP2 mo ay isasara at i-reclassify bilang accounts payable at titigil na itong kumita ng MP2 returns. At kung gusto mong mag-withdraw bago maturity, may mga circumstances na pinapayagan pero may 50% dividend penalty para sa pre-terminations na hindi pasok sa mga nakalistang dahilan. At para naman sa malalaking savings, may specific requirements para sa amounts na lalagpas sa 100,000 at 500,000 pesos. At ang pinakamahalagang lesson, bago ka maghulog sa MP2, wag lang ang dividend ang tingnan mo. Alamin mo rin ang mga rules, options at conditions na kasama ng programa. Dahil kapag naintindihan mo ang mga terms, mas alam mo kung ano ang pinapasok mo, ano mga options mo, at ano maaaring mangyari sa iyong savings sa bawat stage ng MP2. Ito pa rin ang The Brown Investor. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.